Since it is their intramurals, uuwi muna siya sa bahay ng mga magulang niya. Namamiss na rin kasi niya ang daddy niya at isa pa, malapit ng birthday nito. May bibigay kasi siyang regalo para dito. Nag-empake siya ng pantatlong araw na gamit. Isang oras din ang biniyahin niya bago makarating sa mansyon nila. Malalim siyang napabuntong hininga. It's been so long nang umuwi siya rito. Nang bumusina siya, agad binuksan ng isang security guard ang gate. Na makapasok ang sasakyan sa malubong sa kanya ang pamilyar na ayos ng bahay. Manang, si daddy po? Tanong niya sa kasambahay nila. Ay, kayo po pala, ma'am. Good morning po. Nasa may terrace po at nagkakape. Nakangiting sagot nito sa kanya. Kaagad siya nagpasalamat at umalis. Na makita ang daddy niya nagkakape ito habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, dad. Bati niya rito takmang hahalik dito nang pigilan siya nito. What are you doing here? Ubus na ba ang perong pinadala ko sa'yo? Walang pakialam na sabi ng daddy niya. No, dad. Intrams po kasi namin. And since we don't have any classes, kaya naisipan kong umuwi. It's been 3 years, dad. Namimiss ko na po kayo. Seryosong sabi niya rito. Well, we're not happy to see you here. Ang dami kong nababalita ang ginagawa mo sa school and I feel embarrassed because of that. At bumalik to sa pagbabasa ng dyaryo. Han, this is your Naputol ang sasabihin ng tita Clarice niya na makita siya. So, your prodigal daughter is here. Baling nito sa kanya. Ito ang ikalawang asawa ng daddy niya. Good morning po, tita Clarice. Bati niya rito at akmang bebeso nang patigilin din siya nito. Stop the act. Why are you here? Taas kilay pang tanong nito sa kanya. Hanggang ngayon, di pa rin pala nagbabago ang turing ng mga to sa kanya. Pinipilit niya magpakabait pero kung ganito pa rin ang mga to, mapipilitan siyang ilabas ang sungay niya. Ikaw, why are you also here? As far as I remember, this house is under my mom's property. So I think mas may karapatan ako rito kaysa sa'yo. Taas kilay din na sagot niya. Mika, wag kang bastos. Galit na sabi ng daddy niya at biglang tumayo. Mapait naman siyang napangiti sa daddy niya. Bakit pa nga ba ako pupunta rito ay alam ko naman, lahat kayo ayaw sa akin. Sabay tulo ng luha at dahan-dahan lumapit sa ama. Happy birthday, Dad! Ngiti niya at mabilis na labas ang regalo at patakbo ng umalis. Mabilis siyang bumalik sa kotse niya at nag-drive paalis. Maling-mali, hindi na dapat siya nagbalik pa doon. Mabilis siyang bumalik sa may kondo niya at doon nagwala. Doon niya binuhos lahat ng sakit na nararamdaman niya sa dibdib. Bakit ba lahat na lang ng taong nagmamahal sa kanya kaagad nawawala? Miko and her mom are the only person who showed her love. Mabilis niyang kinuha ang mga canned beers niya sa ref, nagpakalunod sa alak. Habang umiiyak na alala niyang nakaraan. Mika, anak ko, don't go too far ha? Ngiti ng mommy niya sa kanya. Nasa isang parke sila noon habang nagpipiknik sila ng mommy at daddy niya. She's just 7 years old that time. Pero dahil sa paglalakad niya, hindi niya namamalayan. Palayo na pala siya ng palayo. Hanggang hanapin siya ng mommy niya. Pero sa paglalakad ng mommy niya, may nakasalubong tong holdapper. Pero dahil ayaw ibigay ng mommy niya ang gamit nito, 2 beses tong pinagsasaksak ng lalaki. Dead on arrival na ang mommy niya nang dalhin sa ospital. At simula nun tuluyan ang namuhi sa kanyang daddy niya dahil siyang sinisin nito sa pagkamatay ng mommy niya. Pero pagkalipas na 1 taon, nag-asawang muli ang daddy niya. Ang tita Clarice niya na ni minsan hindi rin siya tinuturing na anak. Kaya halos gawin niya lahat para lang mapansin ang daddy niya. Pero wala itong pakialam sa kanya. Halos mga kasambahay lang ang naging kakampi niya hanggang sa tuluyan siyang magdalaga at napagdesisyonan na mamuhay ng mag-isa. Nang bumalik sa kasalukuyan, malakas niyang ibinato ang canned beer sa may pader at napakagulhol. Bakit ba napaka-unfair ng buhay? Siya na ang tanging hadlang ay kaligayahan, pero bakit napakamatandadhana sa kanya? Halos 2 araw siya nagkulong sa may kondo niya at nagmukmok at umiyak. Biyernes yun ay text siya ng mga kaibigan niya at hinahanap siya because tonight it's their student night. They can party all night at their university. Isang halter black dress above the knee ang sinuot niya at kinulot ang dulo ng buhok niya. 6:00 ng gabi na magpunta sa university. Nasa may parking lot pa lang siya ay nakasalubong niya na si Marco, pero mabilis din siyang nag-iwas ng tingin. She had enough. Kung ayaw nito sa kanya, edi wag. Pagod na siyang ipagsiksikan pa ang sarili niya. Mika! Tawag nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin at mabilis na naglakad papaalis. Na makita mga kaibigan niya kaagad siyang napangiti.
Kahit na masumari ng ugali ng mga to, sila ang maituturing niya na mga totoong kaibigan. Come on, girls! Tawag niya sa mga ito at nagpatiunan na habang buong pagmamalaki siya na naglakad. Nang makarating sa may school gym ay nakapatay na ang paligid. Tayong mga dim light na lamang ang nakabukas. May nagpa-perform din mga sikat na banda at may nagpupustit ng mga alak at mga droga. She already knows how the student night goes. Girl, nakita mo ba si Papa Marco kanina? He looks so hot talaga. Ngiti ni Julian sa kanya pero wala siyang balak na pag-usapan ito. Tanging ismid lang ang simangot niya rito at umpisa na ring makisayaw. Ilang sandali pa umikot na ang spotlight. Okay, the moment we've all been waiting for. Pipili na tayo ni Mr. and Miss Student of the Night, announced ng MC. Bigla naman naghiyawan ng mga estudyante. Tumunog ang isang parang drum habang inikot-ikot ang spotlight. Nang bigla itong huminto kay William, biglang nagsigawan ng mga kababaihan. No doubt, William is an epitome of a perfect-looking guy. Kung di mo nga lang alam na playboy ito, sasabihin mo, perfect na talaga ito. Tinawag ito sa isang stage at sinuotan ng isang sash. And now, our Mr. Student of the Night, ang pinakamagandang babae sa gabing ito. Malakas na sabi ng MC. At tumunog ulit ang parang drum dahil sa kanya na to huminto. Okay, so, can we call here on stage the pretty lady in black? Ngiti ng MC. Ayaw man niya, wala siyang nagawa. Taas noo pa rin siyang naglakad na parang isang kandidata sa isang pageant. Mabilis siyang sinabitan ng sash at binigyan ng flowers. Wow! Perfect match pala talaga sila, hindi ba? Baling ng MC sa isa sa mga estudyante. Naghiyawan ng mga to at sumisigaw ng, Kiss! Hindi yata nila tayo narinig. Louder! Hirit pa ng MC sa mga estudyante. Lalo pang umingay ang buong gymnasium. Nang mapatingin siya sa may gilid ng stage, kita niyang seryoso lang na nakatingin si Marco sa kanila. Dahil sa kagustuhan makaganti rito, ay mabilis niyang hinarap si William at hinila sa may batok, mariing hinalikan. Kita niya ang gulat sa mga mata nito nang tapusin niyang halik. Bigla ring natahimik ang mga estudyante. Nang umisi siya ay umingay ang buong paligid. Maging ang MC ay gulat na gulat. Nang mapadako ang tingin sa kinaroroonan kanina ni Marco ay wala na ito. Nang bumaba sa stage ay inalalayan siya ni William. Anong palabas na naman yon, Mix? Takang tanong ni William sa kanya. What? They're asking for a kiss so I granted the request. Ngisi niya rito. Napangiti at iling naman sa kanya si William. You're really something, Mix. That is why I like you. Isang ngisi lamang ang sinagot niya rito. Nagsimula nang mag-ingay sa tugtugan at ang sayawan. Hindi na rin naiwasan ng inuman. Ito ang mga gusto niya. Ang maingay at ang magulong mundo. Kung saan po pwede niyang kalimutan at takasan ang lahat ng problema niya. Mga problema na siya lang nakakaalam. Nang maging sweet ang music ay inaya niya na si William na sumayaw. Halos nga matumba na siya sa kalasingan pero mabuti na lamang at mahigpit siya nitong nahawakan sa may bewang. Mix, can I really court you? I mean, di naman kayo totoong magkarelasyon ni Marco, hindi ba? Seryosong tanong nito. Why are you asking me that question, Will? You know I'm not an ideal girl. Hindi ako pang girlfriend material. Mabait pang tawa niya rito. Mix, I know you since our first year here in the university. Kapag tinititigan kita, all I can see in your eyes is sadness. Maybe I can be your happiness? Seryosong sabi pa nito. Mabilis naman siyang natigilan. Sa tagal niyang kakilala si Will, ngayon lang ito nakitang ganito kaseryoso. Can you be mine, Mix? Seryosong sabi pa nito. Pero bago pa siya makasagot, nagulat siya nang lapitan siya ni Marco. I'm sorry but she's off limits. Pwede ko bang mahiram ang girlfriend ko? Seryosong tanong ni Marco kay William. Matagal na munang nagtitigan na matalim ang dalawa bago siya dahan-dahan na binitawan ni William at mabilis na tumalikod. Can we talk? Seryosong tanong ni Marco sa kanya. I don't have time for this, Marco. Kung aawain mo lang ako, I'm sorry. Malambot na sabi nito. Bigla naman siyang natigilan at napangisi. What? Let's talk. Mabilis pang sabi nito at mabilis siyang hinila at dinala sa loob ng sasakyan nito. Nang makaupo, bigla siyang nakaramdam ng hilo. How are you?
It's been 2 days na hindi tayo nakikita. Ano nangyari sa'yo? Alalang tanong nito. Sa halip na sumagot, nag-iwas lamang siya ng tingin. I'm sorry kung nasaktan kita. Nang huli tayong magkita, huli na nang ma-realize ko na naging rude ako sa'yo. Seryosong sabi pa nito at hinawakan ng baba niya at hinarap ito. Mika, look at me. Malambing na sabi niya dito. Nang tumingin ito ay kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Please forgive me. I promise. Susubukan kong maging maayos tong relasyon na to but promise me, tutulungan mo rin ako. Seryosong sabi pa nito at nakatitig sa mga mata niya. How can I be so sure na hindi mo ako pinagtitripan? Bigla lamang naman tong napangiti. You know I am not that kind of person, Mika? Why the sudden change of mind? Curious pa na tanong niya. Well, when you laugh, I just realized na may pagkukulang din ako sa relasyon na to. And since I already committed myself to you, bakit di ko pa sagarin? I mean, yes, I admit I still don't love you for now. But who knows, right? I am very much willing to give this relationship a chance. Maybe he is right. I'm very much willing to give this relationship a chance. Kung gusto niyang mag-work ang relationship nila, maybe kailangan niya rin mag-effort para dito. And the first thing you need to do is to avoid those person I don't want you to be close with. Seryosong sabi nito. Mabilis naman siyang napakunot noo. That William guy, the varsity player, I heard him. He want to court you. Iwasan mo na siya. Seryosong sabi nito. But he is my friend. I don't care. Walang magkaibigan naghahalikan sa may labi, Mika, and you know that. Seryosong sabi nito. Mabilis din naman siya na napangisi. Bakit para nagsiselos ito sa tono ng boses nito? Are you jealous? Ngising tanong niya rito. Sandali din naman to na natigilan. No, they all know that we are already in a relationship, kaya ayoko na nakikita ko pa nilang may kasamang ibang lalaki. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang napangiti. Okay, if you say so. Nag-drive-thru mula sila ng pagkain, pagkatapos pumunta sila sa kondo ni Marco. Mabilis nang bumaba at pinagbukas siya ng pinto. Pero lalo siyang nagulat nang hawakan itong isa niyang kamay at naglakad silang magkahawak ang kamay. Nung napatingin sa kamay nilang magkalapat, napangiti siya. She feels happy, kahit sa mga simpleng bagay lamang na yon. Na makapasok sa kondo, sanabihan siya nitong magpalit muna at mag-shower para mahimasmasan dahil bahagya pa rin siyang nahihilo. Habang nagsha-shower, hindi niya maiwasan mapangiti at kurutin ang sarili. Nananaginip lamang ba siya? Mika, are you done? Bilisan mo para makakain na tayo. Biglang tawag nito sa kanya. Yes, I'm coming, sagot niya. Mabilis siya nagbihis ng isang nighties. Nang lumabas siya, kita niyang napaubo pa si Marco nang makita siya. Hey, are you okay? Biglang lapit niya rito at inabutan niya to ng tubig. Ha? Yeah. Biglang sabi nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Nagtingnan ng sarili, napangiti siya. Nakita mo naman na to noon eh. Ba't parang nagugulat ka pa? Ngisi niya rito. Naubusan na kasi siya ng bra. Nauwi na kasi niya ang ibang mga gamit sa may kondo niya. Let's eat. Biglang sabi nito at tila iniwasan ang tanong niya. Ito pa ang naglagay ng kanin at ulam sa may plato niya. Habang kumakain si Marco, napapangiti siya rito. After Miko died, this is the best meal for her so far. Namapatingin si Marco sa kanya, napakunot ito ng noo. Why? Is there something wrong? Takang tanong nito. Nothing, iling niya. I am just happy. This is the very first time na hindi na tayo nag-aaway at nagsisigawan. Ngiti niya. Mabilis naman hinawakan ni Marco ang isang kamay niya na nasa may mesa. And I promise you, I will do everything for this relationship to work out. At marahang pinisil ang palad niya. Thank you, Marco. Ngiti niya. Pagkatapos kumain, pinagtulungan nilang ligpitin ang pinagkainan nila. Pagkatapos, sabay din silang pumasok sa may kwarto ni Marco. Pero nagulat siya nang kumuha to ng 2 unan at akmang lalabas nang pigilan niya ito. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong niya. In the other room. But you can stay here. Pwede naman tayong matulog na magkasama. Mabilis na napabuntong hininga si Marco. Mika, you're a woman and I'm a man. Maaraming po pwedeng mangyari kapag... Please, Marco, I trust you. Seryosong sabi niya rito. Pero mukhang siya yatang hindi nagtitiwala sa sarili at baka siya pang makahalay dito. Muli itong napabuntong hininga bago tuluyang tumango.
Nang humiga ito, humiga rin siya sa tabi nito at umunan sa may isang balikat nito at mahigpit niya itong niyakap sa may bewang. Narinig pa nga niyang ilang beses na paglunok nito. Nang tumingala siya para tingnan ang mukha nito, nagulat siya dahil nakatingin din to sa kanya. Di nagtagal siya ng kusa naglapat ng labi niya sa mga labi nito. Naging mapusok ang halikan nila at mahigpit na rin siya nitong niyakap. Pero ilang sandali lang bigla itong huminto. Nagtataka naman niya tong tiningnan. Why did you stop? We should wait. Hindi natin kailangan madaliin ang lahat. Seryosong sabi nito. Bakit tila nakaramdam siya ng inis? Mabilis siyang tumalikod mula dito. Mika! Malambing na tawag nito pero hindi niya to pinapansin. Mika, please. At niyakap siya mula sa likuran. Nahihirapan din ako. Seryosong sabi nito. Pero dahil sa inis, kinuha niyang isang palad nito na nakayakap sa may bewang niya at ibinaba ang isang strap ng nighties niya, dinala sa may isang dibdib niya. Damang-daman niya ang init ng palad nito. Mika! Gulat na sabi nito. Mabilis siyang humarap dito dahilan para makita nitong isang dibdib niyang hubad. Nakita niyang nanlalaking mga mata nito. Marco, tell me, hindi ba ako maganda? Malungkot na sabi niya. No, that is not the reason, okay? We should wait. Hindi natin kailangan magpadalos-dalos, hindi pa tayo kasal. Pero mabilis niyang hinila ang likod ng ulo nito at hinalikan. Sa puntong yon, alam niyang di na to makakapalagpas sa kanya. Mabilis siya nitong kinubabawan at mariing hinalikan dahilan para mapangisi siya. Di nagtagal, bumaba ang mga kamay nito sa may magkabila niyang dibdib at mariin tong pinisil habang hinahilay nito ang magkabilang mga dunggot niya. Marco! Ungot niya. Nang bumaba ang halik nito sa magkabilang dibdib niya, isa-isa itong sinipsip, pinisil at dinilaan. Lalo siyang napaungol. Tinaas itong nighties niya at pinasok ang isang malapad na kamay nito sa loob. Halos maliyad siya nang simulan nito ang paggalaw doon. Napahawak din siya sa may pulso nito at sa tindi ng kiliting nararamdaman. Marco! Napatiing siya. Mabilis din itong tinanggal ang kamay niya. Pinaghiwalay na magkabilang hitan niya at ginilid ang puting saplot na suot niya. Nakita niya pang napanunok to na makita ang gitnang guhit niya. Muntik na siyang mapasigaw nang hagurin na ng bibig nito yon. Shhh! Mahinang sabi nito sa kanya. Dahan-dahan lang to sa ginagawa hanggang sinabay niya na ang bewang niya. Marco! Impit na napapaungol siya. You are so pretty, Mika. You're only mine. Do you understand? Yes, yes, sagot niya. Hindi pa to nakontento, lalo pang ibinuka at sinipsip. Marco, please. Napapasigaw siya at kulang na nga lang maiyak siya sa nadarama. Yes, Mika. Mahina pang bulong nito na lalo pang nagpadagdag sa sensasyong nararamdaman niya. Hindi niya na alam kung saan niya ibabaling ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, kumilos na rin ang daliri nito at napapikit siya. Napakapit sa may balikat ng binata. Napayakap sa may leeg nito. Masarap ba? Ngiti nito at mabilis din siyang tumango. Pero nagulat siya na mabilis tong humiwalay sa kanya at kumuha na ng tissue. Nang bumalik to ay ito mismo ang nagpunas ng likidong lumabas mula sa kanya. Marco, nahihiyang sabi niya. Shh, it's okay. Ngiti nito. Na matapos mabilis tong bumalik sa kanya at tumabi. Pagkatapos ay hinalikan siya sa labi. Marco, bakit hindi? Naputol lang sasabihin niya nang takpan ito ng daliri ang mga kamay niya. That's okay. Ang mahalaga nag-enjoy ka. Ngiti nito sa kanya. Bakit kaya ayaw nito? Hindi kaya may itinatago to sa kanya? Marco, okay lang naman. Hindi naman kita i-judge eh. Bigla ay sabi niya. What? Kunat noong tanong nito. Pilipino ka kaya okay lang yan. Di naman tayo mga foreigner kaya tanggap ko kahit ano pang size niyan. Seryosong sabi niya rito. Lalo naman tong napakunot noo. What are you talking about? Marco, you don't have to hide it. Kaya kitang tanggapin. Seryoso pa rin na sabi niya. Teka lang, okay? Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Yung sa'yo. Alam ko, baka nahihiya ka kasi maliit lang pero naiintindihan. What? Gulat na sabi nito. Kahit kasing laki yan ang hinliliit ko, tanggap kita, okay? Ngiti niya, tinawakan pa to sa magkabilang pisngi. Mabilis tong napatayo. Are you referring about my... Gulat na sabi nito habang lalaki ang mga mata. Mabilis siyang napatango. Pero ilang sandali lang narinig niya ang malakas itong pagtawa.
What made you think that this is small? Curious pang tanong nito. Bigla siyang natigilan. Bakit nga ba? Mika, if you're thinking na yun ang dahilan bakit di kita ginalaw, then I will tell you. Hindi ko yun ginawa dahil may tamang panahon para dyan. And this is not yet the right time, okay? Paliwanag nito sa kanya pagkatapos ay pinisil ang pisngi niya. Agad din naman siya na napangiwi. While I'm looking at your face right now, all I can see is an innocent woman. You don't need to be tough every time para lang maitago mong lungkot mo. At marahang hinaplos ang isang pisngi niya. Mika, from now on, you can share everything to me. I am very much willing to listen, okay? At gumiti sa kanya na malawak. Mabilis naman niyang hinawakan ang kamay nito na nasa mga pisngi niya. Thank you, Marco. Katulad ka rin pala ni Miko. Nagkamali lang ako dahil ginudge kita kaagad and I am sorry. Seryosong sabi pa niya dito. I understand. Ngiti nito sa kanya pagkatapos ay tumabi na sa kanya at mabilis siya na kinamutan. It's late. Matulog na tayo? Mabilis naman siyang yumakap dito at mabilis nang hinalikan sa may pisngi. Huwag mo sana akong iiwan, Marco. Seryosong sabi pa niya dito. Naramdaman niyang mahigpit din siya nitong niyakap at hinalikan sa may noo. I won't. I promise. Just sleep now. I know you're tired. Mabilis naman siyang napangiti at hindi na nga muli pang nagsalita. Sapat na naririnig niya ang hininga ni Marco para makaramdam siya ng antok. She just wished that this night is not just a dream dahil ayaw niya nang bumalik pa sila sa dati. Kinabukasan na magising siya ay kaagad siyang napangiti. Hindi siya nananaginip lang dahil nasa kwarto siya ni Marco. Nang tignan ng orasan, 5:00 na pala ng gabi. Nang mapalingon sa tabi niya, kita niya ang himbing na si Marco. Kaagad siyang napangiti. Mabilis kinuha ang cellphone niya at nag-selfie habang tulog ito. Nang matapos, mabilis siya naghilamos. Gusto niya ipaghanda si Marco ng almusal. Nagluto siya ng omelette, bacon at hotdog at nagtimpla ng gatas. Nang bumukas ang pinto, kita niyang half-naked na si Marco. Naka-boxers lang kasi to kaya't kitang-kita niya ang mga abs nito. Good morning, breakfast is ready. Ngiti niya rito. Good morning. Wow, looks good. Ngiti nito at mabilis na umupo. Here is your milk. Sabay abot ng gatas dito. Kaagad naman tong natigilan. How did you know that I'm drinking milk instead of coffee? Takang tanong nito. Really? Well, my instinct told me since Miko is not also drinking coffee. Ang galing. Parehas kayo ni Miko. Ngiti niya rito. Nang mapalingon siya kay Marco, kita niyang natigilan to. Nang tanongin niya kung anong problema, umiling lamang ito. May nasabi ba siyang masama?